Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa ating channel, #WalkWithLan. Kung bago ka sa channel na ito, dito natin hinihimay ang mga pinakamalalaking issue gamit ang ebidensya, case studies, at ang mismong konstitusyon. Hindi tayo nakabase sa emosyon, nakabase tayo sa katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang pamilyang Tulfo. Bakit kailangan pakialaman ng ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawa, ang mga OFWs, mga tsuper, mga negosyante at mga estudyante ang paksang ito? Simple lang, ang mga Tulfo ay hindi na lamang basta mga broadcaster. Sila ay bahagi na ng ating gobyerno. Sila ay gumagawa na ng mga pulisiya. Ang kanilang mga desisyon ay direktang nakakaapekto sa ating mga buwis, sa ating mga batas at sa takbo ng ating justice system. Dito sa Pilipinas, kapag ang isang mahirap na Pilipino ay naaapi ng kanyang amo, kapag ang isang asawa ay naliwanagang niloloko siya, o kapag may tiwaling opisyal sa barangay, saan ba sila pumupunta? Hindi sa pulis, hindi sa korte, dumidiretso sila sa pamilyang Tulfo. Ito ang tinatawag nating parallel justice system. Ngunit bilang mga mapanuring mamamayan, tungkulin nating alamin, ligtas ba ang sistemang ito o ito ay isang mapanganib na shortcut na sumisira sa ating legal strategy at sa mismong institusyon ng batas. Simulan natin kay Senador Raffy Tulfo. Ang kanyang programa, ang Wanted sa radyo, ay naging takbuhan ng libo-libong Pilipino. Walang makakapagkaila na marami siyang natulungan sa aspetong pinansyal at mabilisang aksyon. Dahil kumikita rin naman ang kanyang YouTube channel eh. Subalit, himayin natin ang pamamaraan o ang methodology. Ang estilo ni Raffy Tulfo ay nakasalalay sa tinatawag nating trial by publicity. Sa loob ng kanyang studio, siya ang nagsisilbing investigador, siya ang piskal, at siya rin ang hudisla o korte. Kapag may nagreklamo, tatawagan sa ere ang inirereklamo ng walang sapat na babala. Tatanungin sa harap ng milyong-milyong manonood. At kapag hindi nakasagot ng maayos, agad na huhusgahan. Ang ating konstitusyon, mga kaibigan, Bill of Rights ay malinaw na malinaw sa Section 14, Article 3. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Sa estilo ni Raffy, madalas na isasantabi ang due process. Ang takot na mapahiya sa buong mundo ang pumipilit sa mga tao na sumuko. Kahit minsan ay may legal na depensa sila. Isa itong shortcut sa hustisya na mapanganib. Kapag ang emosyon ang nanaig sa ere, nawawala ang patas na pagtimbang sa ebidensya. Bukod dito, ngayong siya ay nasa Senado na, mapapansin ang paggamit ng mga legislative hearings para sa parehong estilo, methodology. Mga pagpapakitang gilas na minsan ay hindi naman nagre-resulta sa malinaw na pulisiya, kundi sa mas mataas na rating at popularidad para sa susunod na eleksyon. Balita nga po natin kunwari aayaw-ayaw na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, pero baka tumakbo din daw po yan, mga kaibigan, no? Ngayon, pumunta naman tayo kay Erwin Tulfo. Mula sa pagiging matapang na komentarista, pumasok siya sa ehekutibo bilang kalihim ng DSWD at ngayon ay nasa kamera. Habang agresibo ang kanyang retorika para sa mahihirap, kailangan nating suriin ang kanyang naging mga kontrobersiya. Tandaan natin ang issue noon sa Department of Social Welfare and Development, kung saan nagkagulo ang distribusyon ng educational assistance dahil sa kakulangan ng maayos na sistema at masusing pagplaplano. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng isang mabilisang radyo komentaryo sa actual na pamamahala ng gobyerno. Ang pamahalaan ay nangangailangan ng analysis, hindi lamang ng pagsigaw sa mikropono.
Ang pabago-bagong panig sa politika ay nagpapakita na ang pagpragmatismo ay mas matimbang minsan kaysa sa absolutong paninindigan ng katotohanan. Okay, mga kaibigan, no? Meron tayong Simon Tulfo naman. No? Alam nyo, nung bata po ako, lagi ko binabasa yan. Kolumnista po yan sa Inquirer, no? Ang panganay po yan. Siya ang pioneer ng matapang na kolum sa pahayagan, Inquirer. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga isinulat at binibitawang salita ay madalas na nadawit sa mga seryosong kaso ng libelo. Ang kanyang naging ugnayan sa nakaraang administrasyon at ang mga kontrobersiya sa loob ng Bureau of Customs ay nag-iwan ng malalaking marka sa kanyang kredibilidad bilang isang neutral na mamamahayag. Nang ang isang broadcaster ay naging malapit sa tagapayo o envoy, nagkakaroon ng conflict of interest. Ang kanyang mga pahayag ay hindi na purong pagsisiyasat, kundi naging bahagi na ng political na laro. Ngayon mga kaibigan, balikan natin ang apat na magkakapatid. Ha? Bakit sa gitna ng ingay ni na Rafi, Erwin at Mon Tulfo, okay, marami ang nagsasabi na si Ben Bitag Tulfo na tumakbo po noong nakaraang eleksyon bilang senador, ngunit pang-13 po siya eh. No? Nanalo po si Erwin Tulfo. Kung ako nga, mas gusto ko na sanang nanalo si Ben Tulfo kaysa kay Erwin Tulfo. Okay? Mga kaibigan, marami nagsasabi na mas matino daw si Ben Bitag Tulfo, ang bukod tanging nagpapakita ng tunay na diwa ng investigasyon at katotohanan. Hihimayin natin ang kanyang track record, ang kanyang operational framework, at kung bakit ang kanyang estilo ay paborable sa pagpapanatili ng rule of law. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid na madalas lumikha ng sariling tribunal sa loob ng kanilang mga estudyo. Si Ben Tulfo naman at ang kanyang programang Bitag ay hindi kumikilos ng mag-isa. Kapag ang Bitag ay may hinahabol na kriminal, illegal na recruiter o swindler, hindi nila ito tinatawagan sa telepono para sulusulan o piliting umamin sa ere. Anong kanilang ginagawa? Sila ay naglalatag ng malalim na surveillance. Sila ay kumakalap ng dokumentong ebidensya. At ang pinakamahalaga, hindi sila ang umaaresto. Sila ang nakikipag-ugnayan sa PNP, NBI o sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng POEA at DOLE. Ang aktual na paghuli ay sinisagawa ng mga otoridad sa ilalim ng legal na proseso. Ibig sabihin, iginagalang ni Ben Bitag Tulfo ang institusyon ng batas. Hindi niya ninanakaw ang papel ng mga pulis at korte. Sa halip, tinutulungan niya ang mga ito na makakuha ng matibay na kaso na tatayo sa harap hanggang sa Supreme Court. Pansinin ninyo ang isa pang mahalagang anggulo. Nung sumikat si Rafi at Erwin, ginamit nila ang kanilang media mileage upang tumakbo sa pambansang politika. Si Erwin bilang kongresista at party list at naging senador, si Rafi naman senador. Walang masama rito dahil karapatan ng bawat Pilipino, kahit ako, ang tumakbo. Ngunit kapag ikaw ay nasa politika na, ang iyong boses ay may kulay na. Kailangan mo nang mag-compromise para sa iyong partido o sa iyong mga kaalyado. Si Ben Bitag Tulfo, sa kabila ng napakataas na popularidad at paulit-ulit na pag-imbita sa kanya na pumasok sa politika, ay talaga namang pumasok na nga po siya nung nakaraang eleksyon, no? Pero pinipili niyang manatiling mamamahayag until now, no? Bakit ito mahalaga para sa katotohanan? Dahil kapag wala kang pinoprotektang posisyon o partidong politikal, mas malaya mong masisiyasat ang katiwalian ng walang takot o pabor. Ang kanyang focus ay ang pagiging watchdog ng lipunan, ang tunay na gampanin ng fourth estate. Kung papanoorin mo ang mga programa ni na Rafi Tulfo, ang hatak nito ay emosyonal. Maririnig mo ang sigawan, iyakan, at mga iskandalo ng pamilya na parang isang teleserye na isang iskandalo ay para lang sa isang pamilya, sa isang kwarto, sa isang bahay. Di po ba? O libangan na ito para sa marami. Subit sa Bitag, ang ipinapakita ay ang modus operandi. Nilalayo nitong turuan ng mga ordinaryong mamamayan
kung paano hindi mabibiktima ng mga manloloko. May educational value ito. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at ang pagsunod sa tamang proseso ng paghahain ng reklamo sa korte. Upang maging patas at panatilihin ang ating mataas na pamantayan ng balanseng pamamahayag, kailangan din nating silipin ang mga kritisismong ibinato kay Ben Tulfo. Hindi natin ito itatago. Noong mga nakaraang taon, naging malaking issue ang 60 million ad placement ng Department of Tourism sa kanyang kumpanya na Bitag Media Limited sa ilalim ng PTNI. Habang ang kalihim ng DOT noon ay ang kanyang kapatid na si Wanda Chu. Ayon sa ulat ng Commission on Audit, nagkaroon ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento. Ito ay sinuri ng Ombudsman. Ang panig ng Bitag Media ay malinaw. Ito ay isang lehitimong transaksyon sa pagitan ng dalawang ahensya ng gobyerno at ang kanilang kumpanya ay naghatid ng tamang serbisyo ayon sa kontrata. Bilang mga analyst, inalalagay natin ang katotohanan ito sa mesa. Walang sino man ang ligtas sa pagsusuri at ang usaping ito ay nananatiling isang mahalagang paalala na kahit ang mga pinakamahuhusay na investigador ay dapat sumailalim sa pampublikong pananagutan o accountability. Ngayon narito na tayo sa ating pagtatapos sa ating tinatawag na ang hatol nila. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ang dapat nating paniwalaan? Ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw sa radyo o kung sino ang may pinakamaraming views sa Facebook at YouTube. Sana nga all. Ang katotohanan ay nakasalalay sa integridad ng proseso. Sina Rafi, Erwin at Mon ay nagbibigay ng isang anyo na mabilisang lunas. Isang lunas na nakakatulong sa panandaliang panahon. Ngunit maaring nagpapahina sa ating mga institusyon ng batas sa pangmatagalang pananaw sa pamamagitan ng paglaktaw sa due process. Sa kabilang banda, si Ben Bitag Tulfo ay nagpakita na ang tunay na investigasyon ay nangangailangan ng presensya, sapat na ebidensya at matibay na pakipagtulungan sa mga lehitimong ahensya sa pamahalaan upang masiguro na ang hustisya ay hindi lamang pang telebisyon kundi pang korte at panghanap buhay. So bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapadala ng emosyon sa mga napapanood ninyo sa social media. Laging hanapin ang resibo, laging suriin ang motibo, at laging manindigan sa tamang proseso ng batas. What do you think? Sino sa tingin ninyo ang nagpapakita ng tunay na serbisyo at katotohanan? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba ng may paggalang at talino. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan upang manatiling updated sa mga totoong katotohanan at malalim na konteksto sa likod ng mga nagbabagang balita. Kasalukuyan tayong nasa biyahe patungong 100,000 subscribers upang ipakita ang lakas ng ating komunidad na naghahanap ng katotohanan. Sumama ka na sa atin. Ako si Lan, nag-iiwan sa inyo ng paalala, facts first, analysis next. Hustisya para sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.